kabataan, bukang liwayway ng pag-asa at magandang kinabukasan. Ngunit, paano kung biglang matatabunan ito ng kadiliman? Maaninag pa kaya ang tamang landas? Rasid! Ako si Rasid at ito ang aking kwento. Contemporary Nishiman. Okay, tama. Salamat. Maaari ka nang umupo. Mula noon ay lagi ko nang inaabangan ang bawat achievement niya. Tandang-tanda ko noon na isa ako sa mga pumapalakpak, humihiyaw at sumisipol para sa tagumpay ni Ayesha. Mas lalo akong humanga nang nakita ko kung gaano siya karesponsable sa bawat aktibidad na pinamumunuan niya bilang SSG President. Isa na rito ay ang pag-a-assist sa remedial reading ng paaralan na aking kinabibilangan, na siya ring dahilan kung bakit hindi ako makabuelong pumorma sa kanya. Achiever siya. Ano ba ang may pagmamalaki ko? Sa tindi ng pagnanais kong mapansin ni Ayesha, pinili kong maging astig at mapabilang sa isang cool at sikat na grupo ng mga kalalakihan. Ngunit hindi ko inaasahan ang sumunod na mga pangyayari. Dumalas ang pagliban namin sa klase. Nawala ang focus ko sa pag-aaral. Natuto rin akong manigarilyo at uminom ng alak. Hanggang sa dumating ang isang araw. Mga tol, tara sa bahay. May surprise ako sa inyo. Hindi naman ito tayo papasok, boss. Mayroon pa pumantas yung grupo namin ni Ayesha. Ayun, Ayesha ng Ayesha. Ito, ka naman, tol. Oo nga, mas kailangan mo sumama kasi para tatapang ka mamaya dahil doon dadaan si Ayesha. Tara, tol, pasok. Alaunan ng hapon, nabalisa ako nang makita ko ang sorpresang sinasabi ni mga droga, paraphernalia at ang daming pakete ng shabu. Pasensya na mga tol. Exit na ako, parang hindi na tama yan. Anong i-exit? Rashid, tol, kapatid, magkasangga na tayo. Tol, magtiwala ka lang sa amin. Basta't walang magsasalita, hindi ka mapapahamak niyan. Di ba gusto mo si Ayesha? Siguradong lalakas ang loob mo dito. Ngayon ka pa exit nakita mo lang lahat. See you po! Si Rashid, tol, pre! Walang nakasok! Napakabilis ng mga pangyayari. Dinala nila ako sa pulisya. Doon ko kinausap ang aking mga magulang na naghihinagpis. At laking pasasalamat ko, hindi ko nasaktan ang babaeng itinatangi ko na may magandang kinabukasan. Sa pangatlong araw ay inilipat naman ako ng aking mga magulang sa Sunshine Rehabilitation Center sa Zamboanga City. Sa pasilidad na iyon, unti-unting nabuo ulit ang aking pagkatao sa tulong ng kanilang mga programa. Bumalik din ang aking pananalig kay Allah. Pagkalipas ng isang taon, nakalabas ako ng rehab na isang bagong Rashid. Bumalik ako sa pag-aaral sa tulong ng ALS. Naging isa rin ako sa pagsulong ng mga anti-drugs campaign.
iniimbitahan din ako sa pagbigay ng testimonya patungkol sa kasamaang dulot ng masamang bisyo. Sa mga kabataan, tayo ang kinabukasan ng ating bayan. Piliing mabuti ang iyong mga kaibigan at huwag magpapadala sa maling impluensya.